si Tasha. Tasha! Ay! Wait! Perfect! Ang fantaseryeng magpapaganda sa inyong mga gabi. Ganda ko! Ang ganda-ganda ko! Hatid ay matamis na ngiti sa inyong mga labi. Tara na't pasukin ang makulay na mundo ng kasambahay who's confident with a golden heart. Si Tasha Fantasia. Pero bago ang mala fairy tale na obra ni Carlo J. Caparas, mga tanong tungkol sa skincare muna ang ibibida nila sa inyo. Dahil ang cast ng bagong TV5 serye nangangarap ng happy ever after sa pag-achieve ng glowing smooth skin. Simulan natin sa isa sa tinitingalang aktres pagdating sa aktingan at kagandahan, si Aramina. Hi, Doc. Gusto ko pong malaman kung ano bang pwedeng ilagay sa ilalim ng mata kasi lalo na sa trabaho namin, lagi kami napupuyat. So, nagkakaroon kami ng dark circle. So, ano po ang pwedeng ilagay doon? Kaya nangingitim ang mata kasi bumubuka ang mga ugat sa ilalim ng balat. Ang tawag doon ay vasodilation of the blood vessels. Lalagay natin ng something na malamig sa ilalim ng mata. Pwede yung cold compress. Yung yelo, babalutin naman natin ng konting tela. Sampi sa ilalim ng mata. Maaari ring gumamit ng pipino, patatas o singkamas. Magpalamig at maghiwa lang nito at ipatong sa ibabaw ng mga mata. Mag-ala Sleeping Beauty lang sa loob ng 15 minuto. And presto, mababawasan na ang pangingitim ng eye bags. Samantala, kahit na bata pa ang isa sa leading men ni Tasha na si AJ Mulak, nagwo-worry na raw siya sa posibleng wrinkles sa mukha. Doc, gusto ko lang malaman, paano ba marereduce itong loose skin na to sa katong wrinkles ko? Please. As we age, talaga nagkaka-wrinkle tayo. Kalaban natin talaga sa wrinkle is the sun. Sunblock now becomes an active component of our daily life, even if it is nighttime, para maproteksyonan yung balat natin from wrinkling too much. Pagdating naman sa loose skin, proper hydration at moisturizer lang ang katapat niyan. Important dyan is hydrate. We drink plenty of water, we put moisturizer na maganda sa balat, na maa-absorb ng balat, para manatiling supple and smooth yung balat. Ang Artista Academy alumna naman at kontrabida ng serye na si Malak Soshi Difat, pag-aalaga sa skin ang concern. Hi Doc, meron ka bang mga tips na or organic ways on how to remove acne scars and black spots on face? Ang hirap kasi maalis talaga ng mga scars na yan. So most of the time, in-exfoliate dahan-dahan. Exfoliation can be in the form of coarse brown sugar. Hahaluan mo ng konting honey, tapos imamassage mo sa balat. Tapos iwa-wash off mo para siyang working as an abrasive sa balat. Pero wag natin masyadong kuskusin ng balat because pwede din natin siyang masugatan. Pero kung malalim na ang acne scars, makabubuting kumonsulta na agad sa isang dermatologist. Hindi rin pinalagpas ng TV5 Kilig Prince na si Mark Newman ang pagkakataong magtanong kung paano mapapanatili ang mala Prince Charming niyang kutis. Doc, does that slice of lemon with honey work for glowy skin? I cannot say totally effective. Pero the reason why medyo may katotohanan yan is because ini-exfoliate niya ng konti ang balat. The fruit acids from the lemon and the honey has a lot of good things in it. Meron niyang antibacterial, antiviral properties. In a way, they work together, kills a little bit of the bacteria, and the fruit acid from the lemon can also exfoliate a little bit of the skin, kaya parang may glow ang balat. Pero payo ni Doc sa mga hindi hiyang sa fruit acids, iwasan na ang paggamit nito dahil maaari lang magpantal o mamula ang kutis sa mukha. Last but not the least, i-welcome natin ang bituing magpapaningning pa ng ating evening, ang bagong Tasha Fantasia, Shai Carlos. Hi Doc! Tuwing nagtitaping po, hindi po naiiwasan na nagme-makeup buong araw. Ano po ba yung epekto nun sa face, especially pag sensitive po yung skin? Kung nag-makeup ka tapos ma-block mo yung mga pores mo, pwede dun mag-start mag-produce ng acne. Merong mga makeup na hypoallergenic.
minimal or halos wala yung mga pwedeng mag-cause ng irritation sa balat that's really made for sensitive skin. Kasi yung mga sensitive skin, pagka gumamit ka ng regular makeup na full of pigments and preservatives, that can cause the allergic reaction. Yun yung magpapalabas ng mga rashes. Payo ni Doc, subukan munang ilagay ang makeup sa batok o likod ng leeg ng 3 magkakasunod na araw upang matiyak na hindi magkakaroon ng allergic reactions ang balat sa produkto. Sa pagtatanggal naman ng makeup, magkatutulong ang paggamit ng baby oil. Patakan lang ng kaunti ang bulak at ipahid dito sa mukha bago maghilamos gamit ang sabon o cleanser. At ang secret in achieving that healthy and maladyos ang kutis, alagaang maigi ang sarili. Honor thyself with good nutrition, with enough sleep, with plenty of water, with good products to take care of your skin, and going to your dermatologist for consult pagka merong mga nagsastart na mga acne. Matapos masagot ang mga tanong tungkol sa pagpapaganda ng balat, game na ang buong cast para sa pagsisimula ng kwento ni Tasha Fantasia. Ganda ko. Ang ganda-ganda ko. Hanggang sa susunod na tanong ng mga sikat. Alagang Kapatid. Ngayong taghali sa Alagang Kapatid, magbabahagi kami ng ilang healthy farm-to-plate recipes mula sa Tagaytay. Pag-usapan din natin ang bipolarism o pagkakaroon ng dalawang magkasalungat na mga katangian ng isang tao. At bibigyan namin kayo ng ilang updates mula sa mga kabalikat natin sa serbisyo publiko. Magandang tanghali mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim. Magbibigay sa inyo ng Alagang Kapatid. Nasaan ka man ay naroon kami. Anumang panahon, karamay mong laging itang tulong na walang kapalit sa iyong tabi. Sandali, Alagang Kapatid. Magandang tanghali po mga misis. Ako po si Chef Romel at andito po tayo ngayon sa North Shore Wellness Village. At ngayong araw po, 3 healthy farm-to-table recipe ang tuturo ko sa inyo. Ang farm-to-table, ang ibig sabihin ay direktang galing sa farm o garden ang mga ingredients at ito po'y diretsong iluluto sa kusina nyo. Dito po sa North Shore Wellness Village, meron kaming sariling organic farm kung saan po galing ang mga gagamitin nating ingredients. And to start, gagawa po tayo ng tanigi steak with pasta arrabbiata. Mga kapatid, ihanda na ang inyong papel at ballpen at ilista na ang ating ingredients. Asin, paminta, bawang, capers, olives, lemon juice, mushroom, kamatis, sibuyas, tomato sauce, mantika, kangkong, cooked pasta at isdang tanige. Mamarinate po natin yung ating isdang tanige sa lemon juice, pepper, salt. Kung wala po tayong makuha ng tanige, pwede po natin ipalit dito yung tambakol or maya-maya po na madali pong makita sa palengke. Ibabad ang isda sa loob ng ilang minuto. Kasabay nito, painitin ang kalan at lagyan ng mantika. Pagkatapos po natin i-marinate, pwede na po natin siyang ilagay sa ating kawali. Malalaman na luto na ang karne ng isda kapag ito ay kulay brown na. Okay, matapos po natin i-seared, pwede na po natin siyang ilagay sa isang malinis na platito. Sa parehong kawali po, gagawa po tayo ng pasta arrabbiata at uunahin po natin igisa ang garlic. Gisay lang po natin sibuyas. Sunod po natin ang ating tomato sauce. Ang pasta arrabbiata po ay red sauce po siya. Kadalasan po ay meron siyang black olives. At meron din po siyang capers. And syempre hindi po mawawala dyan
ang mushroom. At isusunod po natin ang tomato. Mas maganda hong medyo hilaw po yung kamatis para po crunchy siya. Timplahan ng asin at paminta at idagdag ang kangkong at saka isunod na ilagay ang pasta. Ito na ang ating yummy tanigi steak with pasta arrabbiata at dalawa pang healthy farm-to-table recipe ang tuturo ko sa inyo sa pagbabalik yan ng Menu Minuto. Sa pinagsamang puwersa ng Alagang Kapatid Foundation at Latter-day Saints Charities, muli nating napaabutan ng tulong ang mga kapatid nating lumad sa Haran, sa Davao City at Lianga sa Surigao del Sur. Nagbigay ang LDS Charities ng mga piko, pala, itak, at ilan pang gamit pang bukid para makatulong sa kanilang kabuhayan. Ilang gamit pang kusina at mga gamot para sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tahanan. Para makatulong sa kanilang pag-uwi, they will need some farm tools and some kitchenware din para sa bahay nila kasi marami sa mga gamit nila na naiwan na nawala. Sinalubong naman ng Cardinal Santos Medical Center ang pagpasok ng Breast Cancer Awareness Month sa pamamagitan ng The Pink Cardinal Run bilang pagsuporta sa kampanya laban sa sakit na breast cancer. Pero bago nagsimula ang 3-kilometer at 5-kilometer races, nagpapawis muna ang mga kalahok sa pagsayaw ng Zumba. Ang proceeds ay gagamitin bilang pondo ng Cardinal Santos Medical Center Foundation sa kanilang charity programs. Nagpapasalamat naman kami sa St. Joseph's College High School Batch 84 alumni sa kanilang monetary donation na ginamit ng Alagang Kapatid Foundation para matagumpay na mairaos ang homeless medical mission sa Quezon City. Ilang miyembro din ng alumni ang dumalo at nakilahok sa mismong araw ng nasabing medical mission. Nito lang nakaraang linggo, nagsagawa rin ang Tollways Management Corporation at Metro Pacific Tollways Corporation ng isang project para magbigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa kaligtasan sa daan. Ginanap ang GKLT o Gusto Ko Ligtas Tayo project sa loob ng 4 na araw sa Mawake High School sa Mabalacat, Pampanga. Samut-saring gawain ang ginanap, kabilang ang parada, orientation at poster-making contest. Sa ika-4 na araw, isang malawakang road safety seminar ang isinagawa, kung saan tinalakay ang safe expressway driving, vital traffic signs sa expressway at iba pang basic road signs. Ang buong proyekto ay nilahukan ng mahigit 400 mga guro at mag-aaral sa nasabing paaralan.